Hi everyone, this is Karen Abelian. Welcome back again sa ating mini vlog. So for today's video guys ay isasama ko kayo sa aming paghahanap ng trabaho. Actually, yung maghahanap lang talaga ng trabaho is yun lang yung boyfriend ko, and then ako isasamahan ko lang talaga siya. Pero since na nandito naman din ako at sumama sa kanya is nag-apply na din ako. Para kung sino man yung matanggap sa amin dalawa is meron kaming financial support para sa aming pag-aaral. And for today's video ay papunta tayo doon sa pinakano ng mga call center agent doon sa IT Park. So sumakay lang pala kami ng Mango Jeep, and the fare is 33 pesos each. So back and forth, meron kayong mga 100 plus na kailangan yung i-prepare pag dalawa kayo. So ayun. So nung pagdating namin doon sa call center is agad kaming nag-fill up nung online registration form nila, and then pumasok na kami sa loob, nag-antay sa aming pangalan na tatawagin. Ayun, pagkatapos ng tinawan, meron silang 8 steps doon para kayo ay makakatanggap ng job offer. So ayan, naghintay lang kami dito sa kanilang recruitment hub kung saan dito nila tinatanggap yung mga taong gustong mag-apply ng call center. And yung company pala namin na-applyan is Concentrex, and I am so happy kasi for the second time around is makakapag-experience na rin ako na mag-apply ng call center. So, basically is nakapag-apply na po ako noon ng call center pero hindi to dito sa Concentrex. So, pero hindi ako nakapasa doon, and the purpose ng pag-apply ko doon is for the experience, para meron akong alam kung ano yung mga questions. And this time, hindi naman ako kinakabahan, pero sana hindi tayo matanggap kasi we are enrolled at hindi sila tumatanggap ng mga enrolled students, at hindi din sila tumatanggap ng mga may mga planong mag-enroll in second semester, yung mga ganon, kasi ayaw nilang maapektuhan yung pag-aaral dahil lang sa pagtatrabaho. Kung kailangan mo talagang pumili kung alin yung mas mabigat doon sa dalawa. So ayan, and the result is ang tanggap lang is yun lang yung boyfriend ko, and I am so happy for that kasi matatapos ko pa yung pag-aaral ko and makakapag-aaral din siya. So, yan lang muna sa ngayon, and see you soon in the future. So, ipa-flash ko pala dito yung 8 steps nila. Kung gusto niyo mag-apply ng call center, you can go there. Tumatanggap sila ng walang experience. So, and FYI, hindi ibig sabihin na pumunta kayo doon ng morning and then matatapos sa isang araw yung processing yung mga assessment. Kasi hindi po ganyan yung mangyayari. Kagaya ng aming na-experience is yung boyfriend ko is natapos niya kasi yung sa case ng aking boyfriend is nakapag-apply siya online pero failed siya doon sa Moodle assessment nila. Kaya ayun, after 15 days is nag-reapply ulit siya, pero pumunta na siya directly doon sa mismong site ng Concentrex. So, ayun. So, ako yung sa case ko naman is hindi ako nag-apply online kasi wala nga talaga akong planong mag-apply ng call center. Kaya ako natagalan. So, yung sa case ng boyfriend ko is na yung mga napasa na niyang mga assessment is hindi na niya tinitake ulit. So, bali yung na-fail lang na assessment is yun lang yung na-take niya. And we are super thankful kasi napasa niya yung last na assessment kung saan niya during online is na-fail niya. So, ayan. So, after noon, mga 7 p.m., I think is, na agad kami. Nag-ask na kami kung pwede bang magpa-withdraw na lang aking application kasi nga gabi na nga. Kasi sinabihan na din yung boyfriend ko na pababalikin na lang siya after 2 days. So, bali yun. Since hindi pa natawag yung aking pangalan for the language assessment, so ayun, nag-ask yung boyfriend ko kung pwede bang withdraw na lang yung aking application. So, sabi ko nga, bigla nang lumabas sa aking bibig na, no, I want to reschedule it. So, ayun, during ng
pagbalik nung boyfriend ko doon, sumama agad ako doon kasi yun din yung time na magti-take ako ng mga assessment. So yun, natapos ko lahat ng assessment, naipasa ko yung mga assessment. Yung hindi ko lang naipasa doon is yung typing test. So ayan, pagkatapos noon is naipasa ko na lahat ng mga assessment except doon sa typing test. After noon is binigyan ako ng time ng aking final interview and job offer. And then, pero hindi pa yun natatapos sa isang araw lang. Punta ako ulit noon after 2 days. So, pumunta ako and then nag-take ako sa kanilang interview. So, bali yung kanilang interview area is hindi doon kung saan kayo nag-a-apply, doon sa may recruitment hub. Pupunta kayo doon sa may Cebu Exchange at doon yung gaganapin yung interview, yung final interview nyo. So, yan. Nandito na nga ako at super aga ko kasi yung aking interview time is 10:30 a.m. So, hindi ko to tinitake para lang, para hindi ako nag-expect na makapasa ako. So, tinitake ko tong interview na to for the experience. So, meron kasi final interview, pagkatapos ng may final interview is meron siyang mock call kung saan is meron kayong scenario na magtatawagan kayo with your interviewer tungkol doon sa product na kung ano yung magiging problem ng client, kung ano yung kaniyang mga concern. So, ganun yung atake. So, for God's sakes, and hindi mo din agad-agad malalaman after ng interview kung makakatanggap ka ba ng job offer. Kasi yung iba is nakakatanggap agad pero yung iba hindi. Kasi kailangan nilang i-review yung mga answers mo. Pag medyo alam nilang, makita nilang medyo slightly negative yung mga maybe yung mga sagot mo. So ayun, so yung akin is tinawagan na lang ako for the results. So and the results is you are failed. As unfortunately ma'am, you failed the final interview and don't worry, ganun. So, ganyan. In-inform nila ako for the next final interview kung saan binibigyan nila ako ng second chance para ma-prove ko sa sarili ko na gusto ko talaga magtrabaho doon. Parang gusto lang nilang makita yung improvement doon sa aking mock call. Kasi medyo tagilid tayo sa mock call kasi I am just maybe surprise doon sa kasi ako hindi ko in-expect yung gano'n. So ayan, pero for the second time around hindi na ako pumunta doon kasi parang nahihirapan na din ako kasi meron pa akong class sa school. So yun lang, and I can say na yung experience around it's the best experience ever, even though hindi tayo natanggap, pero grabe yung experience and ang dami kong natutunan and ang dami ko ding nalalaman. So for those first time job seekers, so don't hesitate to apply. Apply, wag kayong mag-stop mag-apply kasi dadating din yung para sa inyo. Okay, so kung gusto nyo mag-call center, maraming call center doon, ma-applyan nyo sa IT Park. So you can go there. And then, huwag kayong susuko sa buhay. So, kailangan yung lumaban para sa kinabukasan. Yun lang. Bye! See you in my next video.